Hello Kafden fans, ito na nga ha, nagsalita na rin pala no, nag-post si Mami Min mga kasembrers. Ito legit po talaga ito na nag-post si Mami Min no, nag-react na, nagsalita na siya mga kasembrers tungkol nga dun sa issue ng pag-post no, ng showbuzz mga kasembreros na kunwari ay galit si Ma'am Catherine doon kay PBBM mga kasembreros na para daw may shooting no, ang bawat pagtulong ni PBBM kasi nga ay yon, maraming camera, maraming media. So sabi dito ni Mami Min mga kasembreros ay ito po ay legit no, pinost din ito ni Naybara mga kasembreros at saka ng admins ni Catherine mga kasembreros. Sabi dito ni Mami Min ay please stop using my daughter's name or image on your platform, especially if the stories you share are not true or splice. Ang isang kwento pag dinagdagan o binawasan ng kahit isang salita, naiiba ang kahulugan at nagiging fake news. Don't twist the story para lang dumami ang viewers nyo. It's unfair. We've endured in silence for so long because of dagdag bawas at pag-twist ng kwento, but silence means we agree with what is being said. Remember, as a mother, there's a limit to how much pain in silence one can bear. So, ako na konsensya din talaga ako dito kasi ako ay naging parang although 50-50 naman ako dun sa sinabi ko na yun nga, walang dito, parang hindi ko kung saan nag-post Ma'am Catherine, parang ginawa lang pala yung kwento, no? And especially kapag ito yung matindi talaga kapag may pinangalanan talaga, direct to the point or direct sa tao na kay PBBM. Tapos yun talagang ginagawa yung kwento yun talaga ay talagang direct to the person, especially presidente pa ng Pilipinas. So yun talagang kapag nandamay ka kasi talaga ng public official na pinangalanan mo talaga, tapos dinagdagan yung kwento, so ganun mga kasembreros no, ang nangyayari. So we can feel no yung frustration, yung pain, ang sakit ni Mami Min mga kasembreros. So ito po ay pinost mga kasembreros din ni Ma'am Naybara no, at saka ng Catherine admins mga kasembreros. So yun talagang pwedeng makasuhan no mga kasembreros yung nag-post no. And yun, marami ring mga admins dito na nagsabi no, mga fans na iba na nagsabi dun sa wag magpapaniwala sa fake news. Ang kailangang mga nasalanta ngayon ay agarang tulong. Wala munang politika at kulay-kulay, kailangan kayo na mga tao ngayon. So yun talagang yung showbuzz. Yung showbuzz din yung pinost niya dito na yung post nga shinare niya mga kasembreros. So maging si Tita Long Gumatay dito ay nagpost din siya no ng kanyang saloobin. Sabi ni Tita Long Gumatay dito ay daming daming fake, then di naman verified, babash pa sikat. Mayroon nga isang article news about stars super highlight name ko Gismio. Ang daming big time stars at well-known VIP personality at super big time na vloggers, bakit din na lang sila yung gamitin para lalo siyang sumikat at pag-usapan. Kaso name ko pa yung ginamit ng said Star News article. Sino ba naman ako? Nakakaloka talaga. So parang sinabi dito ng kay Gemma Pasimio. Gemma Pasimio mga kasembreros. So yung pinost din ni Tita Long Gumatay. So si Tita Long Gumatay ay talagang solid na admin po, at saka mahal na mahal nito si Ma'am Catherine mga kasembreros. So yun po no. And then ang next item natin mga kasembreros, itong brand ni Ma'am Catherine nag-post, sige ito muna. So ang Hello Love Again, maliban sa of course no anniversary ngayong araw mga kasembreros, November 13, nung pinalabas siya sa sinihan mga kasembreros, ay yung admin ni Alden mga kasembreros ay nagpost no ng congratulations para naman ito sa 41st Star Awards for Movies. So kagabi niya ito pinost, although na-vlog na natin ito na nakaraan, pero ang congratulations nila for 13 nominations mga kasembreros ng Hello Love Again nga ay
which is anniversary ngayong araw, ay ito no, ang dami. So yung 13 na yun official nominations nila mga customers ay Movie of the Year. Tapos yung pinakaabangan ko talaga dito na parati kong sinasabi ay yung Love Team of the Year, no? Ang Kathden mga kasombrero. Siguro ito yung inaabangan ko mga kasombrero, ang Kathden fans mga kasambreros. So kagabi na panaginipan ko ang Kathden. So sobrang pagbabalita natin araw-araw at pagbibigyan ng updates sa Kathden ay napanaginipan ko sila. So parang sign na ito no na magkakaroon sila ng movie or project mga kasambreros. So hoping next year no will be granted yung ating hiling mga kasambreros na magkakaroon ng project ang Kathden mga kasambreros. So delayed na naman yung Elena 1944. Ang iniisip ko kasi yung Elena 1944, ano pa siya 2020 after yata yun ng ng A Very Good Girl pa. So 2 years na magto 2 years na siyang late mga kasambreros. Yung Elena 1944 mga kasambreros. So hindi ko alam kung bakit siya na-delay, pero iniisip natin dito ay baka inaayos nila at saka isasama sa Sir Alden, no? So ito ay request lang naman natin mga kasambreros, no? Hindi na to fake news na sinasabi natin na ganun talaga no sila mga si Sir Alden talaga no. So request no, hiling natin ba na hoping and praying na si Sir Alden ay isasama nila sa Elena 1944. So which is kung pa yung papers, yung documents, yung agreements of course no ay talagang kailangan niyang ipulido bago mai-publish at saka maisagawa ang movie mga kasambreros. And then ito, so yung Pure Foods San Miguel no na Pure Foods na endorsement ni Ma'am Catherine mga kasambreros na Pure Foods Pinoy Favorites ay nag-post no ang bagong kinasasabikan ni Catherine, Pure Foods Pinoy Favorites expertly flavored noot laman or noot linamnam and tenderific sa sarap para sa silog na nakakasabik sa bawat araw. Hashtag Pure Foods Pinoy Favorites, hashtag Pinoy Silog Favorites, hashtag Pure Foods Catherine Favorites. So tapos may picture of course no ni phenomenal box office cinema queen na parang kumakain siya ng pagkain ng Pure Foods mga kasambreros. So Pure Foods Pinoy Favorites pa rin sa kanya kasi kaya Sir Alden ay CDO Carne Norte na dito parang all time home favorite no, yun yata yung kanyang tagline din mga kasambreros. And then ito, so ang cute nito mga kasambreros no, kasi si Mami Grace Tan Felix no na mami ni Miguel Tan Felix mga kasambreros ay dito para nakita niya si Ma'am Catherine sa isang store ng Euratex, tapos ay parang tinuro niya si Ma'am Catherine mga kasambreros dun sa stante. So siguro din ito, favorite actress din niya, isa sa mga favorite actresses ni Mami Grace Tan Felix mga kasambreros, si Ma'am Catherine Bernardo, tagahanga ba ni Ma'am Catherine. So si Mami Grace kasi sumikat din to no bilang TikToker na nagluluto siya parati no, na TMJS na rin to at saka parang naging part din ng mga shows na ng GMA mga kasambreros. So yon si Mami Grace ay sinasabi niya na okay na to. So parang pagkatapos na magluto no, sabi niya okay na to. So dun siya sumikat mga kasambreros no, which is very cute si Mami Grace. Tapos parati ang dami niyang niluluto parati. So ang kwento para doon ay marami silang nagpapatrabaho sila sa likod bahay nila. So marami silang trabahante no, at saka gumagawa ng bahay. Kung kaya marami siyang niluluto parati no, kawa yung kanyang niluluto mga kasambreros. So yun pala yung reason. So which is very cute lang kasi nakita nito si Ma'am Catherine sa isang sa isang Euratex na store, tapos tinuro niya kunwari si Ma'am Catherine. And then so ang mga last items natin mga kasambreros, papanoorin ito ay ating tribute sa anniversary po ng Hello Love Again. Yung mga behind the scenes naman ito yung ating panonoorin kasi kanina natin, di ba? Yung mga bloopers naman yun mga kasambreros yung pinanood natin kanina.
ng Hello Love Again. Tapos mga video clips din po mga kasembreros. So ito naman yung mga behind the scenes. Tapos yung mga actual scenes naman mga kasembreros ng Hello Love Again, no? Making of Hello Love. Sobrang matatawa kayo dito na matutuwa mga kasembreros. So sana po ay panoorin po natin ito, no? Medyo madami-dami ito, so enjoy po na talaga natin itong mga behind the scenes at saka yung mga nakakatawang moments dito mga kasembreros. So sana po ay panoorin natin to, tapos after nito ay ang salita po ng Panginoon na sobrang ganda. Ngayong araw po ay November 13, 2025, Thursday na po. Blessed Thursday po sa bawat isa. Nice one! Tingin? Okay. Kaya yung balot. Asan? Ay, sarap! Okay. 2, 3, Punta ko lang! good. Bye. Malamig! Okay Sama ka na. dito! Ha! Ha! Let's go. Okay. Nag-first show. So, halimbawa, makain. Ay, tapos ganyan ka, tapos ang lamig. Gano'n ka. Eh, wala naman na tao. Sasabi nila Jim, ay wala na. Ang lato, malamig na. Pa-fall na eh. Kasi kapag di mo, ay, akala ko nagbibideo kasi kayo. Pero alam ko na unconsciously, ano na. Tapos ang last one, sabi niya, last question sa taas. Sabi mo, oh, okay na? May last question. Sabi ba tayo matutulog? Tapos ito yung natutulog kayo, hiwalay. Tawa lang, hiwalay. Hiwalay. Tapos dulong-dulong ka na. Pag ganyan mo nalaglag ka. Sabi, Joy, mahanap ko yung chicken screen. Kasi may payoff yun. Pagbalik. Okay, katry, game? Okay. Ready, and parang pang slow mo to eh. Go! Madali ba direct? Go ah! Second ka, game! And go! Mali! Action! Nga! Again! Okay, part 2. Take 2. Action! Hello. Hello. Cut! Labas, pangit ha! Ready, roll! Roll! And... Andyan si Joy! Sakay ka rin! OMG! Baka ito na nga ang part ko? Baka ito na yun. Uno is the new! OMG! Bye, Ethan. Bye, Joy. Bye, Ethan. Bye, Joy. Ethan, bye-bye na. Babay pa ba to? Hanggang magtagpo na uli ang mga futures natin, di ba? Diba sabi nila time stops when you don't use it?
gamitin na natin para mapabilis yung oras. Excited na akong makarating dun sa future na magkasama tayong dalawa. Time starts! Cut po! Masarap. Masarap na rin dati. Tama. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Ang title po natin ay May Pagkakaiba. John 17 verse 9, I pray for them, Jesus Christ speaking, talking to God the Father. I do not pray for the world, but for those whom you, referring to God the Father, have given me, Jesus Christ, for they are yours. Napakaganda ito mga kasembreros. So, mayroong pagkakaiba. Ito po ay distinction ng mga tao sa mundo, na hindi lahat ng tao ay na kay Lord. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi yung mga tumanggap lang at saka tinanggap na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, si Lord Jesus, mga kasembreros, ang itinuturing na anak ng Diyos, mga kasembreros. That's John 1:12. Si mga tumanggap, yung mga namumuhay ayon sa pananampalataya sa Panginoon. And hindi lahat ay may pananampalataya sa Panginoon. Hindi lahat ay may time sa Panginoon. Hindi lahat ay tumanggap at kumapang in-accept, kasi yung tinanggap, kumapang binigyan, tinanggap ng mga kasembreros. Binigay si Lord Jesus Christ, tinanggap nila sa buhay nila. So magkaiba yun mga kasembreros. So yun, talaga may distinction. Parati nating tatandaan na hindi lahat ng tao sa mundong ito ay tatanggap ng gospel, makikinig ng gospel, kasi marami mga atheist, for example, yung mga niniwala sa science over the Word of God, over the Gospel. So marami sila mga kasembreros na mga naniniwala sa science, sa fiction, sa theories, kaysa sa salita ng Panginoon mga kasembreros. Kaya dito nag-emphasize at saka dinifferentiate mga kasembreros ni Lord Jesus Christ sa kanyang Diyos Ama, kay God the Father, mga kasembreros, na yung pinapanalangin niya ay hindi ang mundo, but for those you have given me. So yung binigay, napaka-amazing, mga kasembreros, kasi kunyari, yung mga taong hindi naka-destined na ba, yung kapalaran nila ay hindi hindi sa Panginoon, kundi sa kalaglagan, mga kasembreros, or sa kasalanan, or sa forever na eternal na punishment, mga kasembreros. So, sobrang sobrang sakit at sobrang saklap ng mga kasembreros. Kasi dito talagang in-emphasize niya na whom you have given me, yung din dito ay isang emphasis din dito mga kasembreros ay yung mga disciples, na talagang binigay ng Panginoon, ng Diyos Ama, kaya Lord Jesus Christ, mga kasembreros, para makasama niya sa paghayo, sa pag-share ng gospel, at saka pagturo, mga kasembreros, sa mga tao, and performing miracles and wonders, mga kasembreros, sa pangalan ni Lord Jesus Christ, guided by the Holy Spirit. So ganun siya mga kasembreros, for they are yours, itinuturing na kay God the Father, mga kasembreros, and kay Lord Jesus Christ. As we explore John 17 verse 9, one of the Gospels, kasi Matthew, Mark, Luke, and John, yung 4 na Gospels, mga kasembreros, sa New Testament, we find ourselves in a pivotal moment in Scripture, one filled with depth and significance. Jesus, during his prayer, expresses his devotion to his disciples. This passage shows us that Jesus' concern is focused on those who are dedicated to his teachings and mission. So, di ba, si Lord Jesus Christ ay may mission dito sa mundong ito na inutos sa kanya ng God the Father before the creation of the world, ay nandoon na, mga kasembreros, the great plan of salvation. So, yun ang kanang mission. And during his mission ay binigay ng Diyos Ama yung mga disciples, yung mga characters na isipin mo na para kumbaga pa sa isang pelikula, mga minor characters sila, mga cameo role, for example. Nandyan yung yung mga sa cast ng movie, meron talagang maiksi lang yung kanyang role, di ba? So parang gano'n na marami actually mga kasembreros na may ganong uri ng ng scene, eksena lang sa buhay ni Lord Jesus Christ,
mundong ito. So imagine nyo, no, nagkaroon ng cut ng 12 years old si Jesus Christ, nasa templo siya, tapos lumabas na siya ulit 33 years old. So parang asaan yung 13, no? O katali 11 years mga kasembreros, kasi 13, hindi, 12, then 18 years, no? Kasi 30 pala siya lumabas, tapos napako siya sa krus 33. So 12, tapos hanggang lumabas na siya sa gospel, sa gospel ay 30. So 12, so 18 years mga kasembreros, no, ang hindi isinali sa Biblia. And according na sa Bible, no, kapag inilista lahat ng ginawa ni Lord Jesus Christ sa Biblia ay hindi po magkakasya sa mundong ito mga kasembreros. Kasi nga grabing dami, sobrang dami, no, grabe, no, doon pa lang malulula ka ng mga kasembreros sa kadakilaan at power ng Panginoon. He specifies that he's praying for not for the entire world but for his followers, those whom God has given him. This highlights the special relationship he shares with his team, indicating responsibility and care on his part. So yun siya, no, kasi ano siya, parang first hand, kumbaga pa personal yung physical, no, yung naging relationship ng Panginoon mga kasembreros sa kanyang mga disciples, no, and the people na naka-witness ng kanyang miracles mga kasembreros na sobrang dami. So iba yung impact kasi kapag first hand, no, na makuha mo yung information, nakita mo si Lord Jesus Christ face to face, no. So iba mga kasembreros. So and sabi niya dito, no, Jesus' words, I pray for them, manifest his role not just as Lord but also as a protector. This prayer serves as a form of intercession. So nanalangin, no? And dito natin makita mga kasembreros na Jesus Christ himself set as an example na dapat tayo po ay prayerful. Hindi dapat natin kinakaligtaan yung ating araw or yung moment na panahon natin na manalangin. Dapat manalangin mga kasembreros kasi siya man ay nanalangin, no? And isa lamang ito sa mga scenarios na instances mga kasembreros na nanalangin si Lord Jesus Christ, and yung pinaka I would say agonizing, no, pinakamasakit, pinakamabigat na kanyang panalangin nangyari sa Garden of Gethsemane, na kung saan siya po ay dadakpin na at ipagkanulo sa kamatayan or sa mga taong sa mga Romano mga kasembreros para ipako sa krus. So yun yung kanyang pinaka worst na suffering mga kasembreros at saka panalangin, because he was praying and yet yung kanyang mga may mga tumutulo na dugo, no, at saka pawis mga kasembreros sa kanya as described sa Biblia. So by excluding the broader world from his particular prayer, he emphasizes that his mission concentrated on saving those who would embrace him and in his teachings. This doesn't imply that Jesus disregards the rest of humanity, but it stresses the priority of nurturing those already under his guidance. So hindi naman ibig sabihin na yung nandun na yung kanyang pinalangin mga kasembreros, no, kundi parang sa atin ba ngayon na hindi na naman dito sa Pilipinas may Kristiyano, hindi naman dito sa Pilipinas may pananampalataya sa Panginoon, but sa buong mundo rin mga kasembreros meron, no. Well, of course marami talaga ang walang relasyon sa Panginoon, but marami rin ang may relasyon at saka may pananampalataya sa Panginoon. So when we pray, or when Jesus prayed mga kasembreros, he was not just may priority lang talaga na nandoon na mga present physically mga kasembreros, especially yung mga naka-assign sa kanya, na binigay sa kanyang nurture, sa kanyang custody mga kasembreros, yung mga disciples, especially yung 12 disciples. Kahit nga si Judas, no, talagang alam naman ni Jesus Christ na ipagkakanulo ni Judas, but still, no, since he was part of the mission, he was part of the eksena of the great mission mga kasembreros, ay hindi attack si Lord Jesus Christ na kasi pwede namang on the spot papatayin niya na si Judas mga kasembreros, kasi alam naman niya ipagkakanulo siya kasi Diyos si Jesus Christ, no. Alam niya ang mangyayari, but since he trusted God the Father of all the consequences, of all the sequences, no, ng kanyang gagawin, ay yun mga kasembreros, nag-antay siya ng tamang panahon. Time na ipagkakanulo siya, time na papako siya, time na pray siya, time na iiwan siya ng mga disciples, yung mga chronological events mga kasembreros.
So, ganun siya. The relationship between Jesus and His followers is characterized by love, commitment, and mutual investment. So, sa ating buhay ngayon, no, pwede tayong i-remind ng salita ng Panginoon na ito, yung kahalagahan ba ng investing in one another with our faith, no, faith communities. So, kagaya ni Lord Jesus Christ, nag-focus sa kanyang disciples, we too need to make a conscious effort to uplift and support those around us in their spiritual journey. So, kapag tayo po ay may church, pinagpala tayo mga kasambreros, no? Kasi kapag tayo po ay may kapatiran, they'll also help us build our faith mga kasambreros as a believer of Christ. So, napakaganda ng verse nito mga kasambreros. So, pero ang pinaka-bottom line dito ay naging example si Lord Jesus Christ, mga kasambreros, perfect and kumaga pa outstanding, most perfect sa lahat ng perfect ng pagiging prayerful. Dapat ay sinasa pamuhay po natin yun mga kasambreros. Kasi nga ay yun po yung nag-a-unlock, kumaga pa yun yung susi ng ating communication, ng pagpapala ng Panginoon na kanyang ipo-pour out, na ibubuhos sa atin mula sa langit. Alright, sinabi sa ating Word of God ha, na mapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, prayerful character or habit mga kasambreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you next segment mga kasambreros, and paalam po.